Mga kapuso, nilindol na naman ang Mindanao, magnitude 6 ang lakas kagabi na ang sentro ay sa dagat sa Caguait, Surigao del Sur. Makatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Patulog na ang mag-anak na ito sa Tandag City, Surigao del Sur kagabi nang biglang yumanig ang magnitude 6 na lindol. Agad na niyakap ng mag-asawa ang dalawa nilang anak. Saka lumabas nang huminto na ang pagyanig. Nagsilabasan din ang mga pasyente ng isang ospital sa lungsod. Sa bayan ng Tagbina, napatayo rin mula sa higaan ang lalaking ito nang maramdaman ang lindol. Ang isa niyang kasama sa bahay tumalon mula sa terrace pababa sa kanilang garahe. Nagtipon sila at nagmatyag hanggang humupa ang pagyanig. Naitala ng FIVOX ang epicenter ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Caguait. Kita sa CCTV kung paanong inalog ng lindol ang sari-saring ito sa Barangay Unidad. Naglaglagan ng ilang mga paninda sa halos 12 segundong pagyanig. Nagimbal naman ang mag-anak na ito nang maramdaman ang lindol. Ayon kay Yus Cooper, Sheila May Barshal Humanoy, ligtas silang mag-anak pero may mga gamit silang nabasag. Wala namang major structural damage and all roads are passable. May mga minor damages lang, sir, but ongoing pa po yung assessment. Wala ring naitalang sugatan. May mga inilikas na residente pero pinauwi na. Dama rin ang pagyanig sa bayan ng Lanuza. Ramdam din ang lindol sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa lakas ng pagyanig, naalog ang CCTV ito at tila idinuyan pa ang mga sasakyan sa paligid. Oh my God, Loy! May pumutok. Ayon sa FIVOX, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Eastern Visayas at Davao Region. Muling paliwanag ng FIVOX sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang dahilan po niyan sa ating bansa ay napakaraming aktibong faults sa lupa at sa dagat at ganoon din yung trends na tinatawag kung saan yung karagatan ay sumusuksok pa ilalim sa Pilipinas. Kada araw may 30 earthquakes at least na nare-record ang DOST FIVOX. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Bagong lindol sa Caguait, Surigao del Sur kagabi. Nagdulot ng takot ang magnitude 5.1 na lindol kahapon na yumanig naman sa Botolan, Zambales. Sa Olongapo City, lumabas mula sa isang mall ang mga Boy Scout at Girl Scout na dumalo sa isang youth forum nang naramdaman ng lindol. May mga nahilo daw sa pagyanig. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nakuha na ng isang empleyadong pagyanig mula sa kanilang opisina sa Bonifacio Global City sa Taguig. Hindi maitatangging may takot sa lindol ang mga nakatira at nagtatrabaho sa matataas na gusali. Ang mga dapat gawin kapag inabutan ng lindol habang nasa high-rise building sa pagtutok ni Darlene Cay. Sa 14 na taong paninirahan sa condominium sa Mandaluyong ng senior citizen na si Elizabeth, ilang bagyo at lindol na ang dumaan at ligtas naman daw sila rito. Pero iba ang kaba niya ngayong sunod-sunod ang malalakas at mapaminsalang mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nakatira sila sa 10th floor pero katumbas ito ng ika-20th floor sa ibang gusali dahil loft type ang mga unit sa kanila. Ang kinaninervous po namin of course is praying na mag-hold on together itong foundation ng building. Honestly, we are at disadvantage kami sa condo. Kasi unang-una, we could not just go down mataas Mayroon ng issue of distance and effort para makababa. I would generally say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Sa mga high-rise buildings, gumagamit na tayo ng mga shear wall, okay, ito yung mga buhos ng mga pader na tumutulong para ma-resist ng mga mataas na building yung mga malalakas na lindol.
Para sa mga nakatira o nagtatrabaho sa high-rise buildings, maaaring humingi sa building administrator o sa developer ng dokumentong makapagpapatunay na dumaan sa tamang inspeksyon ang gusali. Posible anyang mas kayanin pa ng high-rise buildings ang malakas na lindol kumpara sa mas mababang istruktura, lalo kung hindi ininspeksyon ng maigi ng eksperto gaya ng architect o engineer. Dati na rin itong sinabi ng FIVOLCS. Base sa pag-aaral na ginawa ng MMDA, FIVOLCS at JICA o Japan International Cooperation Agency noong 2004, tinatayang 40% ng residential buildings sa Metro Manila ang posibleng gumuho o maapektuhan oras na magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol dito o iyong tinaguriang the big one. Sabi ng FIVOLCS, plano nilang i-update ang pag-aaral sa susunod na taon. Batay sa isa pang pag-aaral ng FIVOLCS at Tokyo Institute of Technology noong nakaraang taon, marami sa mga gusali sa Metro Manila at Cebu ang hindi pasado sa shake test. Sa 100 gusali na sinurvey sa Metro Manila at Cebu, mas matagal ang galaw kung yanigin kumpara sa itinakda ng National Building Code para sa high-rise buildings na dapat 0.1 second lang kada palapag. Patuloy na sinisiguro ng pamahalaan na hindi sila tumitigil sa mga paghahanda para sa lindol at iba pang kalamidad. Sakaling lumindol habang nasa high-rise building, mag-duck, cover and hold habang yumayanig. Dapat alam din kung nasaan ang emergency exit sa gusali. Kapag tumigil ang pagyanig, saka pa lang dapat lumabas ng gusali. Wag na wag ding gumamit ng elevator. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.